Oo nga pala, nung isang araw, nung nagsasalita si Senator Amy Marcos, biglang tumayo si Senator Dante Marcoleta na ang sabi niya nga, huwag tayong maging balat sibuyas. Naaalala ko yan. Yan yung sinabi ni Senator Marcoleta dyan sa buluwagan ng Senado. May 25, 2026. Ito tayo, mga kababayan. Alam niyo ako, naniniwala ako yung dinasabi ni Senator Marcoleta na siya ay hinaharas, siya ay ginigipit, at siya raw ay para patahimikin dahil sa pagiging pro Duterte, or parang lumalabas, anti-government siya, anti-Marcos. Hindi po ako naniniwala dyan eh. Simple lang ang aking nakikita dito. Hindi man ako kasing talino ng mga nagbibigay ng opinyon, pero kahit pa paano, hindi naman ako bobo na katulad ng iba dyan. Alam nyo, simple lang tong issue to eh. Unang-una, mambabatas. Naging congressman si Dante Marcoleta. Ngayon ay senador. At bago niya napasok ang larangan ng politika, naging abogado siya. Magaling na abogado, magaling makipag-debate. Pero nagtataka ako, kung totoo man itong sinasabing tumanggap siya ng 75 million donasyon, ang pagkakaalam ko po, pag ikaw ay empleyado, ikay naglilingkod sa pamahalaan, pagdating ng Pasko, bawal tumanggap ng regalo. Bawal tumanggap ng kahit anong bigay ng sino man. Lalo na kung ikaw ay congressman na tumanggap ng 75 million, alam nyo masakit mang sabihin mga kababayan, sa panahon po ngayon, walang magbibigay ng 75 million sa isang tao kung walang inaasahan na kapalit. Maaari magbibigay ngayon. Ngayon, walang hihingiin pabor. Papaano sa mga susunod na araw, darating na panahon, nakakatiyak ba tayo na walang hihingiin pabor yung nagbigay ng 75 million? Ngayon, malinaw na bawal kang tumanggap sa mga ganyan pagdating, lalo na kung ikaw ay opisyal ng pamahalaan. Kaya ako po'y naniniwala na hindi to pangaharas kay Senator Dante Marcoleta. Nagpapasalamat ako dahil ang ombudsman ay kumikilos, nagtatrabaho, at ginagampanan nila ang kanilang tungkulin. Lalong-lalo na sa pamumuno ni Ombudsman Boying Remulla. Galit na galit sila kay Boying kasi karamihan na napapanagot ni Boying Remulla yung mga Duterte na mga pasaway na kung saan lantaran ay may mga ebidensya na mga tiwali. Ngayon, Senator Dante Marcoleta, kung talaga pong malinis kayo, patunayan nyo na lamang po yan sa korte. Huwag nyo na pong idaan sa mga privileged speech kasi ang dating po, parang nagdadrama lamang po kayo. Deputy Ombudsman for Luzon. A complaint perfectly timed, wrapped in legal language, amplified by noise and aimed not merely at my person, but at my independence. I stand before you not as a man begging to be understood, not as a senator asking to be spared, and not as an accused shrinking from the weight of accusation. Rather, I am here as a servant of the Constitution, elected by the people, bound by oath, and determined to perform my duty without fear, without favor, and without surrender. The complaint arrived while the Senate is confronted with uncomfortable truths, namely, the pending continuation of the investigation of the anomalous flood control projects, the approaching constitutional burden of an impeachment trial, and the growing pressure upon this institution to surrender its independence through political maneuvering disguised as constitutional reform. Let us not pretend that this complaint came in a vacuum. The pattern is too visible to ignore. First, remove the inconvenient voices from the inquiry, then weaken those who refuse to conform, then frighten others into silence and submission before the decisive constitutional battles begin. Mr. President,
this is not merely about a complaint. The trumped-up charges filed against me and some of my friends are not merely legal accusations. They form part of a deeper and more nefarious design to intimidate independent voices, to punish dissent, and to warn every senator that the price of asking hard questions could lead to personal damnation. If the intention of these cases is to silence me, let me say this at the very beginning. It has failed. I will not be silent. Hindi na bago sa pandinig ng mga Pilipino ang linyahan ng mga politiko kapag nasusukol ng batas, politika na ang pag-atake, panggigipit o kaya planong patahimikin ang oposisyon. Ito mismo ang naging depensa ni Senator Rodante Marcoleta matapos sampahan ng ombudsman ng mga kasong plunder, indirect bribery sa kanyang talumpati sa Senado. Buong ngiting niyang pinahayag na hindi siya natatakot makulong at hindi siya mapapatahimik sabay kabit sa isyu na ito ay ganti di umano sa mga kaalyado ng pamilya Duterte. Ngunit Senator Marcoleta, kung tunay na wala kang takot at malinis ang inyong konsensya, bakit kailangan dumaan sa madaming pag-arte sa rostrum sa Senado? Bakit kailangan magtanim muli ng naratibo ng pagkakaapi sa isipan ng inyong mga tagasunod? Ang kailangan harapin ni Senator Marcoleta ay hindi ang multo ng politika na pag-uusig, kundi ang mabibigat na aligasyon ibinabato sa kanya. Partikular na rito ang issue ng 75 milyong donasyon na natanggap di umano para sa kanyang kampanya. Isang mahalagang malinaw na lumampas sa 50 milyon limitasyon na itinatakda ng ating batas para sa mga kandidato. Ang paglabag na ito ay hindi gawa-gawa ng mga kalaban sa politika. Ito ay usapin sa pagsunod sa batas ng bansa na siya mismo bilang mambabatas ay inaasahan magtatanggol. Kung maniniwala si Senator Marcoleta na walang batayan ang mga sakdal, ang pinakamatalinong hakbang ay hindi ang pagpapakita ng tapang sa media, kundi ang pagsagot sa lahat ng aligasyon sa proper venue sa korte. Ang pagsasampa ng kaso ng ombudsman ay hindi personal na pag-atake o pagtira upang sirain ang reputasyon ng sinasabing 13 Judas sa Senado. Ito ay bahagi ng mekanismo ng check and balance upang panagutin ang mga nasa kapangyarihan. Ang pundong pinag-uusapan dito ay pera ng bayan at integridad ng eleksyon. Huwag natin idaan sa drama ang seryosong usapin ng korupsyon. Ang kailangan ng sambayanan ay malinaw na paliwanag at hustisya, hindi nga mga talumpating nagpapaka mandirigma habang umiiwas sa totoong isyu.